Isang masamang balita nga ang siyang ipinaalam ni Robin Padilla sa publiko. Ayon kay Senator Robin, nasa kritikal umano ngayong kondisyon si former President Rodrigo Duterte. Ito nga daw ay matapos itong matagpo ang walang malay sa selda nito sa Netherlands. Mahinang-mahina na nga daw si Tatay Digong kumpara noong huli natin itong makita bago pa ito hulihin ng ICC. Ayon pa sa senador, sana nga daw ay maiuwi na ang former president dahil nag-aalala na ang pamilya nito sa kalusugan ng dating presidente. Baka nga daw huli na ang lahag bago pa makapiling muli ng Duterte family si Tatay Digong. Narito panoorin ang video kung ano na nga ba ang update sa lagay ngayon ni former President Rodrigo Duterte. Kung perfectly functioning ang ating justice system, bakit kinakailangan ninyong ialay si Pangulong Duterte dito sa ICC? Kung sinasabi ninyo na nagtagumpay ang sistema ng hustisya at naiuwi ninyo si dating congressman, dating kongresista Arnie Teves upang harapin ang mga demanda laban sa kanya, fine, walang problema. Di haharapin naman yan talaga ni Congressman Arnie Teves. Kung yan ang sinasabi ninyo, bakit kabaliktaran ang ginawa ninyo kay Tatay Digong? Bakit si Tatay Digong na walang kaso sa Pilipinas? Kahit anong korte, wala pong kaso si Tatay Digong. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bakit siya ay pinag-initan ninyo, kinidnap at itinakbo dito sa The Hague, sa ICC, kung saan siya ay nakapiit ngayon? Dapat patas. Dapat patas po yung timbangan na gagamitin pagdating sa hustisya sa paglilitis ng ating kapwa Pilipino. Hindi po patas ang ginawang pagtrato kay Pangulong Duterte. Kaya yan po yung ating titulo o pamagat sa ating pagla-live ngayon. At kidnapping ang ginawa kay Pangulong Duterte kasi tinik sa kanilang political career. Tama po yun, yung nagkomento. Si Robert, move on na lang. Tama, Robert, move on tayong lahat. Pero sa pag-move on na yan, dapat patas. Dapat may hustisya. Ninanakaw ang pera nating mga Pilipino. Kagaya na lamang nung maanomalya at unconstitutional na 2025 budget. No, we should not move on from that. Why? Ninanakaw ang trilyon-trilyong pera natin. Not unless yung nagmensahe ay kabahagi ng pagnanakaw, kaya siguro gusto mo mag-move on para hindi ka managot. Hindi, nagkakamali ka. Welcome kayo dito sa aking pahina, pero sasagutin ko yung mga mababasa ko at itutuwid ko yung inyong baluktot na pag-iisip katulad din ng pag-iisip ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Scarlett Sam, good evening, sir. Ano yun? Yung about naman po kay Stella Kimbo, yun nga po, bahagi po siya sa may liability o may pananagutan dito sa 2025 national budget na maanomalya. Tatandaan po ninyo, sinasabi nila nung una, wala daw pong blanco. Nung nagkaipit-ipit na, inamin na may blanco. At ang naglagay na lamang daw po ng mga halaga dyan ay yung kanilang staff, yung mga members of the technical working group of both the Congress and the House of Representatives rather, at yung Senado. At hindi po natin sila papalagpasin, wala pong move on doon. Hindi tayo pwedeng mag-move on nang walang malinaw na transparency at accountability. Kaya po hindi pwedeng mag-move on pagdating sa corruption nang walang nananagot. Kanya nga po nagkawindang-windang ng ating bansa Kaya nga po napakahirap na nating mga Pilipino. Kaya nga po naghihirap ang mga Pilipino at Pilipinas. Nakaasa, laging nakaganoon. Yung nanlilimos po ba ang tawag dyan? Nanglilimos sa AKAP at AIX. Bakit? Binubusog po ng mga korap na politiko yung kanilang sarili, yung kanilang pamilya, yung kanilang alyado. Hindi tayo pwedeng mag-move on nang hindi tapos ang kaso, nang walang hustisya. Kung hindi, patuloy po ang pag-ikot ng gulong ng korupsyon. Higit pa po itong lalawak, higit pa po itong lalalim, higit pa po itong magiging talamak
at higit po itong magiging grabe pagdating po sa halaga ng mga pagnanakaw na nangyayari sa ating bansa. Si Kaburi 60, wala po kayong audio. Naka ano naman po ito. Naka volume naman po. Baka po yung tenga nyo lang ang may diferensya. Si ano yun? Unmade. Just got the number 3 gift badge. Marami pong salamat sa iyo. At yun nga ho, kaya nga po yung may nagtatanong, may ebidensya ba yung nakawan? Meron ho, tingnan ninyo yung 2025 national budget. Ipinasa po iyan base sa BICAM report. Yung Bicameral Conference Committee report na blanco. 28 items po doon ay blanco. Yun po lamang ay hindi na dapat ipinirmahan yung 2025 national budget. Napaka slam dunk evidence nga po ang tawag namin diyan. At nung sila ay nagkaipit-ipit na para lamang po, then file a case to Supreme Court. Hindi ho, bago ho kayo siguro sa aking pahina, matagal na pong nakafile yung kaso sa Korte Suprema. Nakabinbin po iyan at ilang ulit na pong na-postpone at nakansela yung naka-schedule na oral argument. Ano? So dito sa aking pahina, tamang impormasyon, tamang balita ang ating pinapahatid. At bago po siguro kayo sa aking pahina, kanya welcome po kayo. Kahit po kayo ay troll o bashers, welcome po kayo. And besides, sinasabi po na wag na tayong pakikinggan at hindi dapat pakinggan at wala nang nakikinig, bakit po kayo naririto? Alis po kayo dito sa aking pahina. At kung gusto naman ninyong matuto, pwede po kayo magstay, pwede po kayo makinig. Pero dito hindi namin kayo papalagpasin sapagkat dito channel po ito ng mga may isog. Kaya nga po yung ating title ng ating pahina ay Tinig Maisog. Hi po sa lahat ng mga miyembro at bahagi ng Hakbang ng Maisog International. Si Ben Repol, akin po makikita at makakasalamuha. Mamayang hapon, magkikita po kami ni Ben Repol. At ganoon din po, nais kong pasalamatan ang Hakbang ng Maisog Switzerland. Sila po ay on the way ngayon. Nagbabiyahe po sila po ay makikibahagi sa ating gagawing payapang pagtitipon dito sa The Hague bukas. At kaya nga po yung sinasabi ko, yung ating titulo ngayon, dapat patas. Iba po yung timbangan gamit nila kay Vice President Inday Sara Duterte. Wala pong findings ng irregularity or anomaly ang Commission on Audit. Malinaw po sa ating saligang batas. Ang tanging maaari lamang magsagawa ng audit, magsagawa sa publiko ng kanilang audit findings, whether ito ay regular, whether ito ay anomalous, whether may mga kulang, ay ang Commission on Audit. Hindi po yung mga kongresista. In fact, yung mga kongresista na pumirma diyan sa maanumalyang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, sila po dapat ang subject ng totoo at honest to goodness na audit. At pag yan po ay inaudit ng tama, marami po riyan ay sasabit. Hindi naman natin agad-agad nahatulan sila ay corrupt. Pero marami riyan, nakakatiyak ako, ay mai-issuehan ng notice of disallowance. Pag may notice of disallowance, binibigyan pa po sila ng period o ng panahon upang magsumite ng proper documentation. Ganun lamang po yung nangyari sa Office of the Vice President, kay Vice President Inday Sara Duterte, pero wala pong findings ng anumang guilt o anomaly o corruption ang mismong Commission on Audit. Ang Commission on Audit is a constitutional body. Ang pangunahing layunin po ng COA nung ito po ay itinatag at isinama sa ating saligang batas bilang constitutional office, ang mandato po nito ay magsagawa ng audit o i-check how the government agencies and how the government officials, whether elected or appointed, have been using public money. Sapagkat sagrado po yung pera ng mamamayang Pilipino, pinaghirapan po nating lahat yan eh. Yan po ay nagmumula sa buwis
na ating binabayad bilang bahagi ng ating small contribution towards nation building. Sagrado sapagkat ang layunin niyan ay mapaunlad ang buhay ng bawat Pilipino, hindi patabain ang bulsa ng mga korap na politiko. At kagaya po ng sa hakbang ng maisog, ang ating pong advokasya, humingi po tayo ng transparency, accountability, peace and security. At ang ating pong advokasya ay yung gera laban sa korupsyon. Kaya dito sa ating pahina, paulit-ulit po natin pag-uusapan at lalabanan at i-expose ang anumang korupsyon na ating malalaman at kagaya nga po yung paggamit ng ibang uri ng timbangan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kay Tatay Digong at kay Vice President Inday Sara Duterte at sa alyado ng kasalukuyang administrasyon. Nakita naman natin kung paano kinidnap at inilabas ng bansa si Pangulong Duterte. Kitang-kita po, hindi lamang ako kundi lahat po ng Pilipino. Kaya nga po sumabog sa galit ang damdamin ng mamamayang Pilipino, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nakita po yan dito sa The Hague, sa Netherlands, sa iba't ibang bahagi pa ng Europa, sa Estados Unidos, sa Hong Kong, sa Japan, gumawa ng mga payapang pagkilos upang tawagin ang pansin ng gobyerno na tigil na yang masyadong magaspang na pagtrato sa ating kapwa Pilipino. At ganun din dito sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Wala pong kaso si Vice President Inday Sara Duterte. Ito po'y bahagi ng patuloy na political persecution na dinaranas po ng mga tao na pro-Filipino. Yung mga nagmamalasakit po sa ating bansa, yung nagmamalasakit po sa Pilipino, yung nagmamalasakit po sa Pilipinas. Hindi po ito laban laban lamang sa personalidad, kundi ito po'y laban sa korupsyon. Nakikita naman natin kung paano linulustay ang pera nating mga Pilipino. At basahin ko lang ho itong mga ibang nagpaparating ng mensahe. Kay Dayan Tamayo, maraming salamat. Kay Zia Garcia, hello Attorney Vic, watching from Hong Kong. Hi Zia, mabuhay ka. Kay Lucky Artucci, watching from Italy, keep safe po. Kay Lucy Cleto, Attorney Vic, stay safe and healthy po, laban lang po, God bless. Kay Sonia Bronce, kay Belia Javier, hello po Senator Vic, palagi po kayong mag-iingat. One day maayos din po ang gobyerno natin sa tulong ninyo. Hindi lamang po sa tulong ko, kundi sa tulong at pagkakais at pagbubuklod po nating mga Pilipino. Kamusta rin po sa team ni Binibining JJ Viray who is watching now. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa akin. Kay Sebastian Duterte, si Mayor Baste, I'm on my way pa. Mag-ingat po kayo sa biyahe, Mayor Baste. Kay Merlin Manny, Attorney Vic, bakit yung mga bashers ni VP Sara puro tinatanong kung saan ginagamit ni VP Sara yung confidential funds? Nakakagigil itong mga anti-VP Sara. Huwag po kayong manggigil. Iilan lang po iyan. Madami lang pong pera yung mga patron yan. Kanya marami silang keyboard na ginagamit, iba't ibang account, pero iisang tao lang po yan. Huwag po kayong mainis dyan. Higit pong marami tayo na nagmamahal sa Pilipinas, na nagmamahal at nagpoprotekta kay Tatay Digong, na nagmamahal kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag po kayong mainis. Alam po ninyo ang laban sa buhay, inis talo. Sila na po ang inis na inis. Kanya nga po, pasok sila ng pasok sa ating pahina, ng gugulo, ng babash. Busog po yung mga yan Busog po sa pera nating mga Pilipino. Meron po silang budget, binibigyan po sila. Yung isang tao siguro meron 20 social media account at ang trabaho lang niyan mag-antay na magla-live yung halimbawa si Attorney Trixie Cruz Angeles and then papasukin din nila. Magla-live halimbawa si Joey Cruz, papasukin din nila. Magla-live yung third floor, papasukin din nila. Magla-live ako, papasukin din nila. Kaya lang, ang katotohanan, wala po silang timbang sa atin Kahit po mang-bash sila ng mang-bash, hindi po tayo apektado sapagkat alam ho ninyo,
pagkabansa na ang pinag-uusapan, pagkapakanan na ng mga Pilipino at kapakanan na ng ating bansa ang pinag-uusapan, wala pong puwang ang mga bashers, ang mga bayad na komentarista, yung mga bayad na trolls, hindi po sila ang who will define our day-to-day public engagement with you, not just me but all others na nagsusulat po sa pahayagan, yung mga may aktibo pong channel dito sa social media. Kay Jennifer Robles, Jennifer, mabuhay ang Pilipinas. We are blessed to have a fighter like you, Attorney Vic, watching from Kuwait. Go, 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 Maisog. Meron din pong gagawin pala ang Maisog Kuwait. Bukas, meron po silang mga activities in support of ating panawagan Bring Home Tatay Digong at pagdiriwang po nila ng simple ng kaarawan ni Vice President Inday Sara Duterte. Nakakahanga po yung pag-uugali ni Vice President Inday Sara sapagkat sa kanyang kaarawan talagang makikita mo yung how close-knit yung family ng mga Duterte. Dito po niya ipagdiriwang ang kanyang kaarawan, kapiling ang kanyang ama na si Tatay Digong. Na ulit-ulitin ko, pinagkanulo, pinagtraidoran ng sarili niyang gobyerno. Pinagkanulo, pinagtraidoran ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Si Donna Carinosa. Hi, attorney, andito po kayo sa The Hague. Yes, Miss Donna Carinosa, nandito po ako ngayon sa The Hague at makikibahagi sa ating gagawing payapang pagtitipon bukas, May 31 from 9 a.m. to 12 noon. Kay Pepper Pipa, mabuhay po kayo, Attorney Vic, watching from Taguig. Thank you, Pepper. Kay Violeta Flores. Hi, Violeta. I read from some comments that you're in the Netherlands. Yes, Miss Violeta, I am here. Thank you, Attorney Vic, for your continued show of love and support to PRRD. Take care always, Attorney Vic. God bless. Ma'am Violeta, kagaya po nung sinabi ko kanina, hindi rin po ako mapapakali kung hindi ako makapunta rito at magbakasakaling bumisita kay Pangulong Duterte. Kung hindi man, I'm sure aabot naman sa kanya kung sino yung mga nagpunta rito at nangangamusta sa kanya. Kung upang pasalamatan ang mga Pilipino dito po sa Europa, dito sa bahaging ito ng mundo, sa pagtangkilik po sa pagtitiwala sa akin at ganun din po pagpasalamat at patuloy na magbigay suporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? Sapagkat ganun po naman talaga ang Pilipino, may kababaan ng loob at marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi lahat. Marami riyan ay talagang nasa dugo yata yung maging ugali nilang magkanulo ng kanilang kapwa Pilipino. Kay sino ito? Kay Stella, maraming salamat. Kay Excel Perez Cabuena, we love PDP, marami pong salamat. Ako po ay hakbang ng Maisog. Independent po tayo, adopted lamang po tayo ng PDP nung nakaraang halalan, pero yun nga po, tayo ay hakbang ng Maisog. Kay Ina Rendal, maraming salamat. Kay Nabudol tayo, na kasubaybay din po si Nabudol tayo. Marami po ang mga bagong nagjo-join, marami pong salamat. Suportahan din po ninyo ang ating YouTube channel, yung Attorney Vic Rodriguez. Sana po yung mag-subscribe kayo bilang paghahanda natin. Dahil mahaba pa po ito, patuloy lang po yung advokasya ng hakbang ng Maisog. Ano? Kaya sumali po kayo dito sa aking TikTok channel. Sumali po kayo doon sa aking Blue Badge page at sumali rin po kayo sa ating YouTube channel para kung sakasakali pong may i-take down ang Meta, hindi po kayo mawawala ng koneksyon sa akin at ganun din po ako sa inyo dahil patuloy po tayong magkakasama sa iba pa nating social media channel or page. Sahin ko lang po ito kay Erlinda Flores, mas marami pa din tayo na hindi troll kaya be blessed po sa atin lahat. Tama po yun. Huwag niyo pong pansinin yung mga nanggugulong yan. Alam mo ninyo, ang pinakamasaklap sa buhay
pagka yung ginagamit mong pambili ng pagkain na ipinapakain mo sa iyong pamilya, yung galing sa kasamaan. Kagaya po ng mga trolls, yung mga bashers, kumukolekta ng bayad kung kanino man, ang layunin o misyon sa buhay ay manira ng kapwa nila Pilipino, tapos yung perang yun, either kung wala man silang pamilya, pambibili nila ng magagarang gamit nila, ipampoporma o kaya ipangkakain nila, hindi po nakakainggit yun. Hindi po dapat tularan, hindi po dapat hangaan. Sila po ay napapabilang sa napakaliit na segment of our society na dapat nating kaawaan. Yung kaawa-awang miyembro ng ating lipunan na ang tanging misyon o hanap buhay ay makapanira ng kanilang kapwa Pilipino. Kay Kat Orozco, sa iyo po ba, Attorney Vic, account na ito? New subscriber OFW Hong Kong. Opo, hindi po AI. Itong inyong kaharap ngayon, si Vic Rodriguez po ito, Kat Orozco ng Hong Kong. Maraming salamat. Kay Priscilla Go Maisog, and kamusta po, Attorney Vic Rodriguez, thank you sa iyong pagmamahal at suporta. Kay Ana Milamena, nakakatuwa naman po, ingat po kayo dyan. Maraming salamat din. Kay Jeremy OFW Hong Kong, wow, sa Europe si People Senator, lagi po kayo ingat at sana po magsama-sama pa rin po mga PDP. Kay Ana Milamena uli, salamat po sa patuloy na suporta, at kay Donya Cariñosa, salamat naman, attorney, may YouTube channel na po kayo. I am happy po. Marami pong salamat. Suportahan po nyo ang ating pahina dyan sa YouTube. At marami po salamat sa lahat ng aking nanonood po ngayon na live. Ang dami nyo na po at nakikita ko kayo dito sa aking Magic Eye. Napakarami po ninyo at magagalit na naman yung mga trabahante natin dyan sa palasyo. Bakit daw kayo nakikinig pa sa akin? Alam mo ninyo, mga kababayan, at yung galit na galit dyan sa palasyo, alam mo, ang aso ay tinaguri ang man's best friend. Kaya sigurado may mga fur babies na aking followers. Ang aso po ay tinaguri ang man's best friend. Bakit kanyo? Loyal po yan sa amo. Mahal na mahal ng aso ang kanyang amo. Kanya kung tayo po ay hinalintulad sa isang aso, kahol daw po ng kahol, tama ka rin. Patuloy akong kakahol. Bakit kanyo? Ang isang loyal na aso, loyal sa Pilipino, loyal sa Pilipinas. Patuloy po lamang tayong mag-iingay habang may nakikita tayong mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang katotohanan. Kanya kung umaasa kayong tatahimik, ang mga katulad ko na may pagmamahal sa Pilipinas at Pilipino, nagkakamali kayo. Hinalintulad pa tayo sa isang aso, wala pong nakakahiya doon. Ang aso, uulitin ko, tinaguri ang man's best friend. And yes, si Attorney Vic Rodriguez po ay best friend ng mga Pilipino. May tuturing po akong best friend ng mga Pilipino. Patuloy tayong magsasalita, patuloy tayong mag-iingay habang may patuloy tayong nakikitang mga nagnanakaw sa pera nating mga Pilipino na narariyan sa gobyerno. Mag-iingat din po tayo, hindi po lahat ng aso ay dapat pagkatiwalaan. Hindi po lahat ng aso ay maaaring mahalin at maaaring alagaan. Ingatan po natin yung tinatawag po nilang mababangis na aso. Yung, sorry for the term, pero ginagamit naman po natin sa Pilipinas at mga Pilipino ito. Yung asong ulol ba? Ingat po tayo doon. Nako, pakalayuan po ninyo yung mga asong ulol. Dahil po yun, kahit wala kang gawin, susugurin ka, kakagatin ka. Napakalapot po ng rabies ng mga yan. O yung mga social, yung rabies. Ano? So, mag-iingat po kayo. Pero yung man's best friend, kagaya po ninyo, mga Pilipino, si Attorney Vic Rodriguez po, ay best friend ninyo, best friend ng mga Pilipino. Patuloy tayong magsasalita. Patuloy tayong magiging boses, tinig, mata at tenga
ng mga ordinaryong Pilipino at patuloy tayong mag-iingay habang patuloy tayong may nakikita, may naaamoy, may naririnig na mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Ano? So, nasagot natin yan. Bakit daw ho kayo nakikinig pa sa akin? Sapagkat katotohanan lamang po yung ating binabanggit dito. Ulitin ko, dapat patas. Ang batas, di ba si Lady Justice May Piring, hindi niya dapat nakikita kung sino yung kanyang tinitimbang pagdating sa kung sinong tama at kung sinong mali, kung sino yung may dapat pananagutan at kung sino yung inosente. Dapat po ganyan ang ginawa kay Pangulong Duterte. Dito nga ho, ulitin ko, yung press release na naman ng ating gobyerno na sinasabi nila working daw po ang ating justice system. Oh really? If the justice system in the Philippines is working, bakit kinidnap si Tatay Digong? Bakit kinakailangan siyang ilabas ng Pilipinas ng labag sa kanyang kalooban, labag sa kanyang kagustuhan, walang kanyang consent? Walang pasaporte, walang immigration record, walang visa, walang booking process. Kidnapping po yun eh. At inilagak nga po dito sa The Hague, sa ICC. Samantalang, yung isang taong gigil na gigil kayo, nais niyong litisin sa Pilipinas, wala po tayong pagtatalunan doon. Basta't bigyan nyo lang ng patas na pagdinig, kagaya ng isang Pilipinong may mga hinaharap na kaso, si Congressman Arnie Tevez. Hinahambing lang po natin, sapagkat si Congressman Arnie Tevez, ginawan po ng paraan ng gobyerno na maiuwi. Dapat ganun din ang gawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Gumawa kayo ng paraan na maiuwi sa lalong madaling panahon si Tatay Digong. Sapagkat itong ang taong ito, kapwa natin Pilipino, dati natin naging Pangulo, wala namang kaso ito. Walang kaso pero ipinakulong ninyo sa ICC. Hindi na patas. Kaya ang ating pamagat po ngayon ay dapat patas. Pagdating naman po sa issue ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ito rin po yung isang huwad na proseso na ginanap diyan sa mababang kapulungan o sa House of Representatives. Kanya po talagang hindi dapat bigyang prioridad ng kasalukuyang Senado yung 19th Congress. At nagpahayag na po yung Pangulo ng Senado na hindi muna aasikasuhin itong huwad na impeachment complaint. Sa kabilang banda ay maganda pero kulang po, nakukulangan ang maraming Pilipino sapagkat dapat ang sinabi na mismo ng Pangulo ng Senado, hindi na nila bibigyan ng due course itong huwad, itong illegal, itong unconstitutional impeachment complaint that was automatically transmitted from the House of Representatives to the Senate. Sapagkat hindi po iyan ang hinihinging verified impeachment complaint na nakasulat sa ating saligang batas na nandoon din po sa Rules of Procedure ng 19th Congress diyan sa House of Representatives. Maaari lamang po magkaroon ng automatic transmittal ng impeachment complaint kung ito po ay verified impeachment complaint. Hindi po verified ito. Kanya nakukulangan ang maraming mga Pilipino diyan sa naging pahayag ng Pangulo ng Senado dahil hilaw kulang na kulang. Dapat yan hindi nabigyan ng due course at hindi na dinggin dito sa 19th Congress. No? Kaya yan hindi talaga patas sapagkat wala namang findings of any wrongdoing. Wala namang findings of any corruption or graft. Wala naman findings of any irregularity ang Commission on Audit. Kaya nga po binigyan si Vice President Inday Sara Duterte, hindi ba, yung notice of disallowance. Napag-usapan na rin natin dito yan. Yung notice of disallowance, hindi po finding of guilt yun. Yung po'y nagsasabi lamang na binibigyan ka ng panahon upang kumpletuhin mo yung documentation at liquidation process ng mga pondong dumaan sa iyong tanggapan. Subalit anong ginawa? Nung mga elitistang kongresista, pinirmahan agad-agad, walang basa-basa, pirma at automatic transmittal nga po yung ginawa nilang mode
of impeaching the Vice President. Fourth impeachment complaint po iyon eh. Merong 1, 2, and 3. Nasa na yung 3? Hindi ba malinaw sa ating saligang batas na maaari ka lamang makapag-entertain at mag-file ng impeachment complaint laban sa impeachable officer ng isang beses sa loob ng 1 taon? Meron po impeachment complaint 1, 2, and 3. Ano pong nangyari doon? Bakit ang transmit ninyo yung number 4? Kaya po dapat kitang-kita naman dito, unconstitutional, illegal, invalid, at hindi na dapat bigyang due course ng ating kasalukuyang 19th Congress. Basahin ko lang po yung iba pa nating mga bumabati. Kay John Zbea, hello po, Attorney Senator Vic, welcome po sa Europe. And enjoy and ingat po kayo lagi. Masarap po yung klima, malamig. Kay Margaret Magsaysay, correct, Attorney. Kay Clara M. Liro, our people, Senator Attorney Vic, marami pong salamat. Kay Galaxy, kamusta po kayo, Attorney? Mabuhay po kayo, always take care. Kung hindi po kayo dinaya, nanalo po kayo, always take care po from Singapore. Maraming salamat, Galaxy. Kay Diba Obtus, Attorney, pinag-resign na rin daw po ang mga GOCC heads. Sana tanggalin na si Milyonaryo. Ako yung lagi kong sinasabi, cosmetic change, pakitang tao lamang po na karapatan naman ng kahit na sinong Pangulo. Ang mali lang niya, ginawa niyang dramatic. Only to find out, tayo mga Pilipino, yung mga may mga pananagutan diyan sa illegal, invalid, immoral, at unconstitutional 2025 budget, retained lahat. Retained lahat. Nandyan pa rin ho sila. Yung mga personalidad na kumuha po sa 60 billion pesos nating mga Pilipino diyan sa PhilHealth, retained lahat. Intact lahat. Yung mga may pananagutan diyan sa pagpirma ni Bongbong Marcos ng isang illegal, invalid at unconstitutional 2025 national budget, retained lahat. Subalit, marami po akong naririnig na nagpapanukala na I hope it's forthcoming na meron daw pong gagawing hakbang para panagutin ang executive department na dito sa pagpirma ng illegal, immoral, invalid at unconstitutional 2025 budget. Kay Marites Kangke, hindi kami magsasawang makinig sa iyo, Attorney Vic. Mabuhay po kayo, maisog. Maraming salamat sa iyo, Marites. Kanya galit na galit yung isang mama dyan. Bakit daw po kayo nakikinig pa sa akin? Ako raw po ba'y pinakikinggan pa? Ba'y marami ho, tingnan lamang po ninyo yung ating mga live listeners and viewers ngayon. Si Blue Eagles _8000, bakit po, Attorney, hindi binibigyan halaga ng Supreme Court ang problema sa GAA? Bakit di nila pinaprioritize yun? Malapit na naman pag-usapan ng budget ng 2026. Blue Eagles _8000, tama po yun. Kami rin ay very disappointed. Si Congressman Sid Ungab ay disappointed sapagkat we painstakingly reviewed the documents that we've got through him. At nakita natin talagang maanomalya yung 2025 national budget. Heto na naman po tayo, nagsimula na naman yung budget call, nagpatawag na yung DBCC at nagpe-prepare na ang executive department. 30 days binibigyan sila mula sa SONA, sa parating na SONA, sa pagbubukas ng 20th Congress. Meron lang 30 days ang executive department through the President kay Bongbong Marcos na magsumite ng kanyang panukalang budget. Yung panukalang budget na yan, dumaan na po yan sa iba't ibang ahensya, sa iba't ibang departamento, nag-meeting na po sila dyan, nag-streamline na po sila dyan, at meron pong kaakibat yan yung BESF. Pag sinumite, yung budget of yung BESF at kasama po dyan yung President's Budget Message at yung NEP, yung National Expenditure Program.
susumitin na naman po ito sa mababang kapulungan para masimulan to start the ball rolling for the 2026 national budget. Budget na naman ang pag-uusapan, hindi pa ho na bibistahan itong nakabimbing kaso sa Korte Suprema. Pati ho sa amin, palaisipan ito, although may idea ho kami kung bakit nagkakaganoon alam naman natin, while co-equal branch po ang judiciary, hindi naman po ito immune o hindi naman po ito inosente o hindi naman po ito insulated from any political pressure. Probably could be masyadong intense yung political pressure kanya hindi po dinidinig itong problema sa GAA sa 2025 national budget. Yun nga ho, cosmetic change yung nangyayari. Yung taong may paninindigan, yung matino, yung mahusay, si Solicitor General Menardo Guevara, yun pa po ang inalis sa kanyang paninilbihan bilang Solicitor General. Tanggap naman po yun ni Solicitor General Maynard Guevara. Tanggap po niya yun. Marangal na tao po yan, desente, matalino, at higit sa lahat, tama po yung puso niya. Ang puso niya ay nasa Pilipino. Hindi ba siya yung tumanggi na ipagtanggol yung isang kaso ng gobyerno sapagkat sa puso niya talagang hindi katanggol-tanggol at mahirap naman na ang papel mo sa gobyerno tagalinis ng dumi nung mga naghahari-harian sa kasalukuyang administrasyon. Walang kaalam-alam yung tao, siya po yung lawyer ng gobyerno, siya ang abogado ng gobyerno Walang kaalam-alam sa pinagagawang dumi ng mga nasa pamahalaan at pagka nabulilyaso, ang trabaho'y maglinis ng dumi ng may dumi. Kaya maganda na rin yun. Solicitor General Maynard Guevara, you have more time to spend with your family, your loved ones, and time for yourself. At anyway, tayo naman mga abogado, we can always go back to our practice, to our law firm. Kay I love views too. Yun impeachment parang GAA. Nilagpasan ang 1, 2, 3, and 4, agad nag-focus. Yung GAA, daming blanks pero may total. Yun, tama po kayo. Kay I love views too. Talaga pong ang bilang nila 28 items blanco pero nauwi yung GAA sa 6.326 trillion pesos for 2025. At magngangalahati na po yung taon, magsisimula na naman yung budget cycle, yung budget process, magpapanukala na naman ang executive department, hindi pa po nabibistahan yung kasong nakabinbin dyan sa Korte Suprema. Magkaganoon pa man, patuloy pong magbabantay ang hakbang na maisog. Nandyan po si Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao City. Miyembro pa rin po siya ng incoming 20th Congress. Magbabantay po kami, so suportahan po namin yung mga kongresista na patuloy na magbabantay dito sa pagpasa ng 2026 national budget. Nandyan po si Congressman Pulong Duterte, nandyan po si Congressman Sid Ungab, nandyan po ang kinatawan ng PPP party list, si Congressman Harold Duterte, nandyan po yung ating nakasama, ating kaibigan, may paninindigan, si Congressman Richard Gomez. Magbabantay din po yan sa kung paano ipasa itong mga darating na panukalang budget for 2026. Nandyan din ang ating kasama, ang Lone District Representative ng General Santos City, si Congresswoman Sherlyn Banyas, magbabantay din po yan. At sana ay yung ating pong mga nakasama na nariyan na po sa Senado, bantayan din kung paano maglalaro at paglalaroan itong 2026 proposed national budget. Lalo pa pag dumaan ito diyan sa Bicameral Conference Committee. Sana magkaroon na ng transparency. Sana bigyang access ang ordinaryong Pilipino. Paano nyo ba pinag-uusapan yung pera namin? Pera namin yan At ganun din, nananawagan tayo na patuloy sanang i-champion ng ating mga kaibigan at alyado diyan sa Kongreso, sa mababang kapulungan at diyan sa Senado yung pagpasa ng mga panukalang batas na reformahin na natin ang sistema ng ating halalan.
tuldukan na natin itong walang transparency pagdating sa pagbibilang ng ating mga boto. Kung hindi ho, masasalaula lang muli ang 2028 presidential election. Kagaya ng ginawang pagsasalaula ng COMELEC sa ilalim ni Chairman George Garcia. 17 million overvotes, ni walang paliwanag. Ang sagot lamang mo sa atin ay technical glitch. Kaya nga po yung technical glitch na yan, dyan po ang legasiya ng kasalukuyang pinuno o chairman ng COMELEC, si Chairman Technical Glitch. Wala pong paliwanag, ilang beses nang nagdiskurso ang eksperto po sa election law, si Attorney Glenn Chong, subalit hindi nila rin sinasagot. Ano? Kaya yun po ang ating hiling, saan dapat po parehas? Dapat patas ang gagamiting uri ng timbangan, whether kay alyado o hindi ng administrasyong Bongbong Marcos. Si Epifania Humiwat, attorney ng bayan, panalo ka sa amin. Iyon kayang wala ng oral argument yon, suspended po indefinitely. So masasabi natin, tila wala. Si Agnes Bombita, kaya lang nakakalungkot, pera ng taong bayan pinambabayad. Tama po yun. Nakakalungkot talaga, nakakagalit. Pero patuloy po kayo mag-ingay. Let's push back, iparamdam natin na ang mga Pilipino ay hindi mangmang. Kagaya ng ginagawa nilang pilit na tayo gawing mga mangmang. Kay Marites, uli, thank you Attorney Vic na na-notice mo rin sa wakas, sa dami ba naman na nagko-comment. Of course, marami pong salamat at patuloy ho kayo sumubaybay. At muli marami pong salamat. Mag-iisang oras na po tayo. Maraming salamat sa inyong pagpapatuloy sa akin, sa inyong tahanan, sa inyong opisina, sa inyong sasakyan, sa inyong mga public transport kung nasan man po kayo ngayon at kung saan panig man po ng mundo. Muli ho, ako po ay naririto sa The Hague, makikiisa sa ating gagawing payapang pagkikilos bukas, pagtitipon-tipon ng mga Pilipino dito sa the Netherlands at makikiisa sa ating patuloy na pagkilos to bring him back. Bring home Tatay Digong at ganun din po sa simple payak at subalit makabuluhang selebrasyon at paggunita ng kanyang kaarawan ni Vice President Inday Sara Duterte. Sa mga Pilipino po dito sa Europa, sana ho ay magkita-kita tayo bukas